I am just an ordinary college guy. Show you how student life works in this episode of I Am. Hi, ako nga pala si Celso J. Erasmo. Isa akong civil technology student at isa akong masonry and carpentry and C2 holder. Continuation lamang ito nung tinakal natin nung nakaraang linggo, ano? Nung nakaraan, nakapagbuhos na kami, nakagawa na kami ng wall footing. Ngayon, nag-block laying naman kami ngayong linggo, ano? So, ngayon, matatapos na naman yung isang buong side, kalahating side ng bahay. As you could see from the photo, kapag nagba-block laying ka, ang standard na thickness nitong mortar na ginagamit according to masonry, 12 mm or 1.2 centimeter, ano? Pero dito sa probinsya, there ain't no such thing na standard. Everything is possible according to the owner's decision, ano? And depende lagi ito sa budget ng may-ari. So, ngayon, from the image, ang ginawa naming itsura nitong block laying, hindi muna kami nagbuhos, mas inuna namin mag-asinta. Ang reason dito is, para yung mismong asinta mo na inilagay mo na hollow block is nakapasok doon sa mismong column. So, ang standard dito, every 3 layers ng hollow blocks, laging merong naka-horizontal na bakal. So, kapag vertical naman, according to standard, is 60 cm ang layo or even kada apat na butas ng hollow block. From dito, nakapatong na yung mismong CHB dito sa mismong wall footing. Yun yung dahilan kung bakit may wall footing. Kasi nga, itong mismo ang bahay na to ay second floor. So talagang kinakailangan magkaroon ng wall footing. So basically pag sinabi natin construction at CHB laying ang pinag-uusapan, lalo na kapag pataas na ito ng pataas, gagawa ng scaffolding, natural yun. Pero dito sa probinsya, kahoy lang ginagawa, hindi katulad nung sa high-rise buildings na ginagawa, bakal siya. So dito yung normal lang na style ng scaffolding. So we all need the stand and the braces and also that horizontal lumber for the mason to stand off.